Napakaganda po yung ating variegated, maging po yung green natin. At the same time po, mas maraming oxygen, mas healthy po sa alamin natin bakit sila magandang i-display dyan sa pintuan So check siya pagdating po dun sa pagiging home decor ng halamang ito. Hello everyone! This is Sir Sinapi ni Dino Park and Eco Garden and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, pag-usapan po natin meron po ba kayong mga halaman na dinisplay na po dyan sa inyong mga pintuan o malapit sa inyong front door na tinatawag Actually marami po yung halaman na yan Pero ngayong araw na ito, i-discuss po natin yung ating 5 halaman sa ating listahan At alamin natin bakit sila magandang i-display dyan sa pintuan Gumawa po kasi ako ng checklist dito. At mamaya sasabihin ko yan sa inyo. At syempre papakita ko yung mga halaman. At tingnan natin kung pumasa siya doon sa ating checklist Kaya yan yung pag-uusapan natin ngayong araw na to. Kung ready na kayo mga ka-MDP, tutok lang po. And we're back mga ka-MDP. At ngayon nga pong araw na to, pag-usapan natin yung mga front door plants At meron po tayong 5 halaman na titingnan po natin kung papasa po siya dun sa ating ginawang criteria Ano ba yung criteria natin? Unang-una po, yung kanyang aesthetic value Pag sinabing aesthetic value, yung ganda po ng halaman bilang home decor yung ating pagdi-display sa kanya. Bagay na bagay ba siya dun sa ating pintuan? At bibigyan ko kayo ng mga ilang idea kung paano sila i-display dyan sa pintuan Pangalawa naman po, yung kanilang benefits dahil po yung ating pintuan dyan po tayo pumapasok Yan yung ating entrance mula sa outside world. Kailangan po na merong mga magagandang benepisyo yung halaman na nakalagay dyan So isa po yan sa ating mga titingnan. Sa pangatlo naman po sa ating checklist ay yung kanyang simbolismo o kahulugan kasi dahil itong pintuan dyan din po pumapasok yung mga energy malalaman po natin ngayon kung swak na swak yung mga halaman na ito na ilagay dyan. So ano nga ba yung 5 halaman na yan? Ikutin po natin yung ating garden tapos i-check natin kung pasado tong 5 halaman na to. Kaya samahan nyo na ako. Sa una nating halaman, ito pong mga palmera So tingnan natin kung papasa ito dun sa ating checklist Sa unang-una po yung kanyang aesthetic value. Napaka-attractive po nitong halaman na to At madaling alagaan Kaya naman swak na swak yan dun sa ating pintuan. At the same time po, yung kanyang broad and soft green na fan fronds na tinatawag talagang nakakaakit po sa mga mata Magandang ipang design po malapit sa pintuan kasi minsan po yung pintuan natin may mga corner at merong mga blank space. Pwede po siya dahil sa kanyang forma na napakaganda maaari natin tong ilagay at i-display doon. Plus factor pa po yung kanyang mga green na kulay, malamig at talagang nagpapaaliwalas ng paligid. So ito po, pasok yan yung ating palmera dun sa ating unang checklist. Sa pangalawa naman po, yung kanyang benefits ito pong mga palmera napakagandang air purifier Sa po dyan ini-increase po nito yung oxygen Kaya yung mga pumapasok dun sa ating bahay talaga namang nalalanghap nila yung malinis na hangin At dahil po yung hangin na pumapasok din po dun sa ating mga pintuan nasasala nung ating napakagandang halamang ito. At the same time po, mas maraming oxygen, mas healthy po sa ating katawan. Kaya po sa health benefits po niya talaga namang pasok na pasok itong ating palmera. Sa pangatlo, yung simbolismo ito yung mga karaniwan na sa feng shui, yan yung mga experts sa swerte talaga namang sinasabing itong palmera
kaya niya pong mag-attract ng positive energy, no? Pinupush niya po o tinutulak palabas ng pintuan yung negative energy. Nag-a-attract din po ito ng wealth and prosperity, kaya naman po maganda yung pasok sa inyong pintuan o sa inyong bahay ng talagang swerte. Kaya po ito, dun sa mga gusto ng money magnet na plants, pwede po ito, no? At pasok na pasok dun sa ating checklist. Sa pangalawa naman po nating halaman, ito pong money tree na tinatawag o Pachira aquatica, no? Pagdating po sa aesthetic value, dahil nga po siya ay malapuno yung itsura niya, maganda rin po siya, no, na ilagay dyan dahil yung taas niya po tamang-tama dun sa malapit sa pintuan. Actually, yung kanya pong mga dahon, no, na napakagaganda at iba't iba yung bilang, talaga naman pong nakakaakit, ano, dahil po dun sa kanyang mga korte na yan. Kapag tinignan mo po yan, nagdadagdag ng details, ano, sa ating bahay. Maganda po ito na ilagay sa white pot, napaka-elegante, no, or sa mga vase, malalaking vase, pwede po, ano, talagang magbibigay ng elegante sa inyong bahay. So check siya pagdating po dun sa pagiging home decor ng halamang ito. Pagdating naman po sa kanyang health benefits o benepisyo, yung kanya pong air purifying properties, ano, maganda rin po. Ina-absorb po nito yung mga toxic components sa hangin at ginagawa po niyang secure yung ating environment, no. So maganda siyang ilagay malapit sa pintuan dahil po yung benepisyo sa ating kalusugan talaga pong mapapaganda ng ating money tree. So check po tayo dyan. Pagdating naman po sa ating simbolismo, sinisimbolize po ng halamang ito yung balance ng 5 elements ng feng shui, ano. At ito po, mayroon pong pakahulugan na ang halamang ito ay malakas mag-attract ng wealth at sumisimbolo rin po ng money. Minsan nga po meron tong bilang, no, and ilalagay ko po yung link ng ating video kung saan tinalakay natin yung ibig sabihin po ng bilang ng dahon ng ating money tree. Isa pa po sa nire-represent ng ating money tree yung abundance, ano, kaya napakaganda po ng simbolismo ng halamang ito. Sa pangatlo naman nating halaman ay ang lucky bamboo, no. Sobrang ganda rin po ng mga lucky bamboo. Ang lucky bamboo po ay hindi totally bamboo, no, dahil ito ay pamilya ng Dracena, no. At pag Dracena, napakaganda po, ano. Unang-una po, tingnan natin yung kanyang aesthetic value, no. Pagdating po sa pagdi-display nito sa ating bahay, pwede po siya, no, sa tubig, sa lupa, no. Pwede kahit anong pagdi-display yung gawin mo sa kanya, kung anong paraan. At ito pong lucky bamboo, makikita mo yung kanyang mga berding dahon, di ba? Napaka-refreshing. At the same time po, dahil nga upwards yung kanyang pagtubo, napakaganda pong ilagay malapit sa pintuan, ano. Nagbibigay po siya ng kakaibang atraksyon. Kung halimbawa po meron kayong malapit na table sa pintuan, ano, pwede niyo po siyang ilagay, ano. Pero meron po tayong mga lucky bamboo na tumataas talaga ng mas mataas, ano. At pwede po yan yung ating i-display, no, dun sa ating mga pintuan. Meron pong nagdi-display na talagang pinagsasama-sama yung mga stalks. At the same time, meron po iba't ibang korte pa ng lucky bamboo. Merong nagtitirintas ng lucky bamboo at meron din pong mga gumagawa ng arrangement, ano, dito sa ating mga lucky bamboo. So sa akin, check po siya pagdating sa aesthetic value, no. Kumustahin naman natin yung benefits niya. Ito pong mga lucky bamboo ay katulad din ng ibang halaman na naglilinis po ng hangin. At nire-reduce po nito yung harmful chemical. Kaya naman po, the best din po ang halamang ito when it comes dun sa mga benepisyong maibibigay niya. Pagdating naman po sa simbolismo, napakaswerte. Kaya nga po lucky bamboo yung tawag dito, no, dahil pinaniniwalaan pong ang halaman nito ay magbibigay sa inyo ng iba't ibang swerte, lalo na po yung kanyang mga stocks, ano. At ito pong mga stocks ng lucky bamboo, depende po sa bilang, ano. Mayroon po tayong ginawang listahan dyan ng mga bilang ng lucky bamboos at yung corresponding po na kahulugan nila. So ilalagay po natin dito, no.
yan po ang inyong magiging batayan. Kung ilan po yung stocks na aalagaan nyo, no? Kung ano yung wini-wish nyo dyan. At lahat po ng mga pumapasok sa ating bahay at sa ating pintuan, yan po yung inyong makukuhang swerte sa pagpasok nyo at meron kayo nitong lucky bamboo malapit sa pintuan. Sa pang-apat po nating halaman, ito pong Schefflera plants o mas kilala sa tawag na umbrella plants, ano. Pansinin nyo po, napakaganda ng kanyang mga dahon, ano, na animoy mga umbrella, no, o mga payong. At yan po, meron bilang yung kanyang mga dahon. Ako po meron ako dito iba't ibang varieties, no. Yan po yung variegated varieties natin ng umbrella plants. Napakaganda po niya, no. So kapag ito yung dinisplay mo malapit sa pintuan mo, nakakadagdag po ng attraction sa mga pumapasok, ano. At nagbibigay po ng kakaibang statements, ano. Napakaganda po yung ating variegated, maging po yung green natin, ano. So eto, pasok sa akin to sa pagiging home decor, ano. Yung kanyang aesthetic value talagang the best. Pagdating naman po sa benefits ng halamang ito po ay nakakapag-purify ng hangin, ano. Nire-reduce po nito yung anxiety, no. So kayo, kung may nararamdaman kayo na pagkabalisa, yan, makakatulong po yung halamang ito, no. At tinutulungan po tayo ng halaman na to na maging focus at syempre pinapataas niya yung productivity level. Pagdating naman po sa simbolismo, dahil nga po ang halamang ito ay hugis payong, parang ang kanyang simbolismo ay protections, no. Pinoprotektahan po tayo nito sa negativity. At the same time, dinideflect niya po yan, ano, yung mga negative energies. Nag-a-attract din po ang halamang ito ng positive energy. Kaya maganda po na meron tayo nito malapit sa ating pintuan. So check siya sa ating simbolismo. At sa ating huling-huling halaman na ating titingnan kung pasado ba sa ating checklist ay ito pong mga jade plant. So ang mga jade plant po, ito karaniwan po nating nakikita, no, nakasama sa mga masuswerteng halaman. Pero po sa tingin natin sa kanya, pag nakaganyan po, ano, kahit hindi siya maswerte, pag nakita nyo pa lang po yung ganda ng tubo ng mga jade plant, ano, lalo na yung mga nagmamatured na jade plant na po, pag naging trunks na po yung inyong mga jade, parang mga bonsai type yung kanyang itsura, no. Yung kanya pong mga mabibilog na dahon, ano, yan po ay nag-a-attract at nagbibigay sa atin ng kakaibang ganda. Pati po ang kanyang kulay berdeng dahon, yan po ay nagpapaginhawa ng ating pakiramdam. Maaari nyo pong ilagay sa malaking lalagyan o malaking pots, ano, kung malaki na po yung jade nyo, no. Kung halimbawa naman pong medyo maliit pa yung jade, maaari naman pong ilagay siya sa table, ano, o kaya sa isang stands, no. At dyan nyo po ilagay yung inyong mga jade kung i-display nyo po malapit sa pintuan. Pagdating naman po sa benepisyo, ini-increase po ng mga jade yung humidity, no. Kaya kung halimbawa maalinsangan yung panahon, isa po ang jade sa makakapagbigay sa atin ng refreshing na pakiramdam. Ini-improve po nito yung ating hangin dahil nililinis rin po nito yung mga lason, ano. Ito pong jade ay malakas mag-absorb ng carbon dioxide, ano, at magbuga ng oxygen. Even po sa gabi, maganda rin po, ano, yung benepisyo ng halaman na to dahil ang lakas-lakas niya pong mag-absorb ng carbon dioxide na tinatawag. So ito pong jade natin, pagdating po sa benepisyo, check po yan sa ating list. Pag-usapan naman natin yung simbolismo ng jade plant, ano, dahil nga po dun sa kanyang coin shape na dahon, ibig sabihin po niyan, ano, kaperahan, ano. So napakaganda po nung simbolismo nito. Nag-a-attract po siya ng positivity at tinutulungan po tayo, no, na i-build yung ating
wealth, no? Yung ating kayamanan na isang gemstone, no? At tumutumbas po sa wealth and abundance. Samantalang po yung pag-i-store niya po ng mga tubig dun sa kanyang mga trunks, sa kanyang mga stem, yun po ay nangangahulugan ng pag-iipon, ano? At kung halimbawang ikaw ay marunong mag-impok, ikaw po ay talagang yayaman. Kaya po, yan yung simbolismo ng jade. Kaya check po yan sa atin. So, ayan mga ka-MDP, napanood nyo na yung ating video. And meron na ba kayo yan sa inyong mga pintuan? Yung nabanggit natin na 5 halaman. Actually, marami pa po yan, ano? At atin rin po yung idadaan sa ating checklist sa susunod nating mga video, no? Pero nakakatuwa lang pong isipin na ang mga halaman nito, bukod dun sa kanilang ganda, talagang malaki yung tulong sa atin, ano, base sa mga benepisyo nating binigay. At the same time, ang mga halaman na ito ay maaaring din nating gamitin gabay sa ating pamumuhay para mas maka-attract pa po tayo ng positivity. So, thank you so much mga ka-MDP sa inyong panonood ngayong araw na ito. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa ating YouTube channel, ano, kung bet na bet nyo po yung ganitong usapan, syempre yung mga pwesto ng halaman natin, and gardening na rin, yung mga care tips natin dyan, mag-subscribe na po kayo, no? Huwag nyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads, pati po sa iba't iba nating social media account, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages. Search lang po Hermy Sunaho or Mini Dino Park and Eco Garden, makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MDP, and this is Hermy Sunaho, nagsasabi po sa inyo ng happy planting. Bye bye.